Yo! Ako si Zaki, ang muscular at may meow-meow na pimple patch na Battle MC. Ito na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. At ang papanoorin natin ngayon, Poison 13 versus 6 Threat. Nabasa ko sa comment kahapon, Idol! Poison 13 naman versus 6 Threat. Tapos pag-check ko sa channel ko, God damn! Wala pa pala nito. Ang tagal na itong battle na to at isa to sa pinakamagandang battle ng Belta Balentong 6 ata. Tama, Belta Balentong 6 at di ko alam ba't di ko to napanood. Kaya di na natin papatagalin pa. Mukha na naman akong gago kakadaldal. At simulan na natin agad. Ito si Poison 13. Iniliya mauna 6 Threat. Yung 2 minuto. Pahinga natin. Unang balat. Ito dapat kalaban ko nung round 1. Kaso pinaayos na kay Arik. Real talk bars! Kaya ligtas na nakahakbang and thought you played your cards. Pagtapos ko sa bata, tung bata ang sunod. Yun ang rep mo, Sarge. Pwesto'y hakbang, balik ka sa isayan. Wala nang takas sa threat ng death nung March. Flip up! Flip up game! Flip up game! Tung bata ang sunod. Bataan tas Death March. Flip up game! Flip up game! Ikaw yung tawag ng tawag sa akin, di ba? Di ko napakinggan, bro. Numero sa numero dito sa gabing tagpo. 2 na itutumba. Sunod na ang pabidang to. Total para makapasok sa finals, kailangan ko ng 13 o ano? Magre-reference ka rin. 13, 3 patay. Kailangan ko pumatay ng 3 para makarating ng finals. 13, corpse 13. Magre-reference ka rin ng 6. Buelta Balentong 6. Magre-repeat ng line. Pues patay ka sa laro kapag nag-replay, rewind. Sige gaya, sige kopya, sige recycled line. Panay sige, gaya ng noon na para may 6-cycle mind. Gaya ng noon na para may 6-cycle mind. Pero nasa semis na si Punggok. Say what? Ganon? Galing. Yung kalaban mo panay miss call. Walang sagot sa ring. Mapabisaya o Tagalog. Resulta ay ganon pa rin. Kaon kain, baon kahit anong gawing multi. Di ka nakilala sa pagmumulti-syllabic rhymes. Mas nakilala ka bilang may multi-copied styles. Mukha lang nagmumulti kasi kada laban binabanggit na yung multi 90 times. Tangina, pero kung usapan ay tugmaan, di na sa akin ang tanong. Tao mismo magsasabing matik sa akin to baon mula kay Aklas hanggang kay Sei. Puta akin ang taon. Wala na mas tutugma pa sa ika-6 ang kampyon. Sa ika-6 na kampyon. Kaya Grabe mag-react yung fans kay 6 Threat no? Wow! Kahit sa mga saktong lines lang. Grabe talaga pag fan favorite. Iba pag fan favorite, iba yung dating ng fans sa'yo na parang sila mismo yung naghihintay mag-react kahit wala pa silang naririnig talaga na, alam mo yun, super punchline. Kaya Mr. Marco Lacson, yung sugal gawin mong double yung pera para todo yung benta. Matematika sa akin sa sobrang bobo mo sa letra. Bisayang kaliwete sa bumumbo ang rekta. Itong si Marco inabot sa pak, naging Antonio Barrera. Kaya, Marco Lacson. Ayun pala. Apelyido nito Lacson kahit walang bilang yung tanga. Magiging Lacson sa Lacson pag tinanggal ko tong si Lacson ka na. At yun ay ABC sa nameplate. Wordplay para yung punto rekta ba repa. Na parehas tayong may numero sa pangalan pero gusto kong malaman kung kaya mong makipagsabayan ang letra sa letra. Malinis yung round ni 6 Threat. Maganda rin yung mga angle.
Papansin ko nga yung mga angle ni Sixth Threat, hindi ganun kalalim, hindi ganun ka-personal eh. Tapos, maximum yung effect sa fans. Bars lang, di siya, parang wala siyang personals dito, di ba? Kung papansinin mo. Sinabihan pa akong punggok. Kala mo kung sinong matangkad, gago ba to? Tarantado, pag pinugutan kita ng ulo, mas matangkad na ako sa'yo. Tinalam... Iba pa yung datingan ni Poison dito kumpara ngayon eh, no? Parang bata pa si Poison. Si Lance, congrats kung ganon. Yung Lanceta, hindi bumaon. Eh paano ba naman kasi, aspakan pa lang, pinapurol ko na yon. Usapang multi baka mo, so feeling Marlon pero ramas ka, ganon. Oo, sinuwerte kay Lanceta tong luning carbon, pero malas ka ngayon. Tirador ka ng timog, pues ako'y pusakan lang Central Luzon. Mga tira mo'y biting kaya masakit sa puson. Di mo kayang magrebat, wala kang kalakip na tugon. Ngayong si Luni ay pansamantalang napiit. Huwag ka nang magpilit, maging panghalip dahil kung meron mang kapalit, ako yun. Kaya pala parang ano, laging kino-comment sa akin to, i-review mo yan, i-review mo yan. Tapos sa isip ko, na-review ko na yan ah. Yung pala, ilang beses ko napanood tong battle na to dahil remember naglaban kami ni Poison at isa tong battle na to sa tinignan kong footage nung nagpe-prepare ako kay Poison. At kung alam nyo na yung ginawa ko, na-mock ko yung line na yun na pamalit kay Marlon, ako yun. Wala kang kalakip na tugon, ngayong si Luni ay pansamantalang napiit. Huwag ka nang magpilit, maging panghalip dahil kung meron mang kapalit, ako yun. Ay mamamarkahan ng X talaga. No offense, my... Puta, ina, nakaka-bad trip oh. Nasa likod ni Poison. Di pinapapasok ng flip top yung mga ganyan. Pag ninakaw yung icebox nyo ng flip top beer, kayo din. Text pa pala. Pues wag kang mag-alala, ikaw na ang next tanga ka. Damay ka na text na parang photobomber. Malaswang galawan, animoy agogo dancer. Yan ang ayoko brother. Mga bobot cancer, magtatanda tong mga sabik na pumutok na parang lolo thunder. Kasi kahit mag-2-4-2 pa kayo na Apex, di kayo uubra kay Moko Jin, mga Coco Lambert. Dahil ako'y masiba sa pagkain, lamon sa akin kahit anong putahi ang ihain mo. Kita mo naman sa laban namin ni Balakid na ultimo hindi handa kinain ko. Kaya magmimistulan... Ano, gumaganon pa talaga si Yang Wan sa likod. Kala mo naintindihan eh. Ultimo hindi handa kinain ko. Kaya magmimistulan tong tupa ng inatngat ng leon. Walang binatbat sa akin tong rapper na mukhang bisaklat ang ilong. Kasalanan ni Lanceta kung bakit ba naging ganto. Nakalusot ka sa bantay bata, 1, 6, 3, kaya naipit ka sa 13. Ay na, ma-hype man pa si OG Snitch oh. Mga ganun-ganun. Uy, back up ni Poison. Mahilig kang maglaro ng numero, diba? Aba yung tricks mo ang galing. Pero 13 kalaban mo, kaya kahit doblehin yung 6 kulang pa rin. Kaya tataihan kita sa mukha para mas maganda. Biruin mo, kailangan ko pa magbawas para lang madagdagan ka. Hindi ko ma-appreciate yung round ni Poison. Kailangan ko pa magbawas para madagdagan ka. Kaso nandun si Yang Wan sa likod, nandun si OG Snitch sa likod. Inang hirap magano. Dagdagan ka! Kasi panay kahambugan lang ang alam. Puno ng inggit sa katawan. Kalibugan sa mga babaeng tagahanga at katakawan sa pagkain di sa kanya nakanaan. Pinairal ang katamaran, pagkaganit sa katanyagan, hanggang sa magtanim na ng puot at galit sa kahangalan. Nakuha nyo ba yung pinupunto ko?
dito sa lecheng to, nung kinulang yung ika-6 na ngailangan ng 7 deadly sins para tumbasan yung 13 ko. Kaya gag. Yung 7 deadly sins, ilang beses na siyang nagamit sa mga schemes, no? Iba-iba. Si GL din, sa pagkakaalam ko, ginamit din. Ako, nagamit ko rin yung 7 deadly sins. Sunugan days ko pa. Sunugan kalye days. Pero, hindi ko naman sinasabing naggagayahan. Ang sinasabi ko talagang gamit na gamit siya at bawat rapper parang may iba-ibang scheme na ginagawa sa 7 deadly sin na topic. Kaya babaguhin ko ang slogan mo at saksi ang mga tao. Ito'y hatol ng 3GS, ikay labis kong minaltrato. Round 1, Poison yun. Or sadyang nadala lang ako ng hype ni Poison. Pero kung papansinin niyo, mas malakas si Poison, di ba? Round 2 para kay Six Threat. Pag dinoble daw yung 6, di daw aabot sa 13. Corning mention. Gago, pag dinoble mo yung 6, well, shout out sa comment section. Tang inang gagon to, kala mo yung banat mo pang baon? Pag dinoble yung 6, 66 yun. Gago. Tinalo niya si MZite gamit sulat galing FB. Pues Mr. P, di pang big shot yung tinumba mo na MP. Tangina burst na kagad setup pa lang yan, hindi makuha ng ibang MC. At tignan mo sa alpabeto, hanggang M ka lang 13. Malayo ka pa sa ST. At dahil sinasabi mo magaling ka mag-multi, tulungan mo nga ako, anong multi ng tinumba mo si MZite brother? Tangina, tinumba mo si MZite brother. MZite after? Dito istorya. 2019 is sa buhay. Ito'y binuko na kasama mo. Yung mga bara mo kay Dosage at Balakid, 3 kayo nun na nag-aano. Puta si MZite, nag-share ng linya, 2 boss mo kailangan mo. Puta si MZite, nag-share ng linya, 2 boss mo kailangan mo. Di lang pala mo ko din po, pati 2x2 kalabang ko. MZite, share ng linya. Galing na mga wordplay ni Six Threat, no? Puta sa klolo, agad grupo, Mr. P, pambihira. Tulungan, sa lutuan, may kakampi, tagahiwa. Pano kapos kasi sa bar, kaya CP ay tila, nakasalalay sa 3G. CP mahina! Mahina! CP ay tila, may kakampi, tagahiwa. Pano kapos kasi sa bar, kaya CP ay tila, CP, si Poison ay tila nakasalalay sa 3G. 3G signal 3GS. Ipimahina! Lanseta, ganun mag-word. Yung fans kaya nagigets nila yon like on the spot na yung wordplay or talagang humihiyaw lang sila dahil idol nila si Six Threat? Lanseta, ganun mag-wordplay, bobo ng puta kayang to. Lahat daw ng estilo, kaya niyang gawin. Kahit ano. Multi ni Luni, scheme ni Batas, flow ni Damsa, pagtime ni Arik, basta lahat inaapo nito. Mas pag-usapan natin yan at maganda ka na lang o kasi I'ma rape you so hard. Total sanay ka naman sa dami ng tamod na pinasok sa'yo. Daming estilo, walang na-master. Daming estilo, walang na-master. Agresibo lang, boy. Saktong nag-costume na Captain Jack of all trades. Feel na feel yung daloy. Ngayon tumingin ka sa salamin, gamit ang iyong salamin. Di ba hirap pa rin matukoy ang tunay na sarili niya? Hoy, ang mokojin mo na dala. Panggap lamang pala pagkat di mo pa tansya kung sino ka, hoy. Pero may diferensya. Sino ka, hoy. Kahoy. Tapos, sino ka, hoy. Kumbaga, iba-iba na style ng pag-wordplay. Sino ka, hoy. Tapos, yun nga, sa kahoy. Iba-iba ng style ng wordplay, no? Iba-iba na si 3D, iba mag-wordplay. Nego G, iba din mag-wordplay. Wala naman ata rules talaga mag-wordplay, eh. Kanya-kanyang panlasa lang.
Sa akin, pumapangit lang yung wordplay pag yung first meaning lumalayo na sa second. Or parang, alam mo, parang nawawalan ng sense. Parang just to put everything together, nawalan na ng sense. Doon ako napapakitan sa wordplay. Pero, yun nga, hindi rin madali gumawa ng wordplay. Hindi na ako sa mata. Kaso, siya rin, ganito. Oo, siya rin, ganito. Reverse genjutsu na Itachi upang tanggalin ka sa ilusong kinababaliwan mo. Hindi mo gets? You're like everybody's bitch. Sa pangungopia ng sagana. At oo, mahiya ka na darating ang araw na lahat magagaya ng poison pero walang poisong magagaya. Idol mo si Looney, di ba? Well, you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation. Kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Idol mo si Looney, di ba? Pero parehas lang naman silang galing sa tamod ni Luns. Next generation. Kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Kung mapapansin nyo sa earlier stages ng karir ni Sixth Threat, Looney talaga siya. Galing talaga siya sa tamod ni Luns. Pero nung mga parang later on, nagkaroon na siya ng distinct na sariling Sixth Threat na style. Pero nung una, tunog Looney rin talaga si Sixth Threat. Ang maganda doon, nakagawa siya ng, alam mo yung sariling style na nakawala siya sa pagiging tunog Looney. Kahit ang daming rapper na ganun eh. Sila One Lazy, sila Lip Cram. Yung impluensya ni Luns, ang tagal nawala sa kanila. Nung early days, tunog Looney rin talaga sila. Ang dami. Kahit ako, nung early days ko, tunog Looney ako eh. Tapos, as you move forward, habang nagkakabattle, makakapag-develop ka na ng sarili mong distinct din na tunog at style kung paano ka kumatha. Gaya-gaya pala. Gaya-gaya pala. Para sa akin, mas malakas yung round 2 ni Sixth Threat kaysa sa first round. Round 2 na. I-review naman natin mga linya mo. Sarap gamitin ang logo ng Uprising upang batukan tong bata mo. Naturingan kang Uprising pero sa atong duwa ako ang mas kamao. Pinakamayaman sa pagadian, may sarili siyang mundo. Sobra ng gasgas yung mga linya mong yun, bro. Kala nila original yung mga barang dala mo. Gaya-gaya ka lang, Sixth Threat puta, para kang ako. At least di ako bumibitaw ng, hindi circus pinunta ko dito, ba't ako mapapasubo ng lanseta? Uy, binago, tarantado, at sinusubo. Uy, pag kay Poison, di mo masasabing, uy, nanggagaya ng cadence. Hindi mo masasabing, uy, nambabait ng style. Kasi nga, Mokojin nga siya eh. Kasi, uy, bago. Saan niya ba ginamit yun? Basta ginamit ni Shay yung cadence ni Shay. Uy, bago. Pero pag ginagawa ni Poison, Mokojin nga eh. Hindi mo siya pwedeng punahin doon. Tubo ng lanseta. Uy, binago. Tarantado. At sinusubo doon, espada. Sabla yung ideya ng ender niya sa round 1, kaya yung momentum na namlay. Kakasubo ng jutay, pati sa battle na apply. Magsasabayin, dalawang bano. Ako ang taga-supel. Di ko tinutukoy pagiging fan ng bano pag sinabi kong ako ay makatukil. Tanginang linya yan, pang inutil. Grabe, ang lupit. Naisip mo pa yun? So pwede ko rin palang sabihin para kang takore kasi sa akin, ketel ka ngayon. Ganun ba yun? Tukel yung... Si Angwan nakaupo na. Wordplay na kasi yung usapan, tsaka may English terms na eh. Ketel. Di nyo naiintindihan yun. Alam nun, takore. React naman. Halatang bandwagon. Noon pa lang sinabi na yun ni Flick G kay Badang. Inang to, palang puto kayo. Gaya ka rin pala. Very good. Congrats. Nice fight, tang ina mo.
Biruin nyo, ika-6 tapos nag-line bite sa ikatlo. Kinall out lang kita, feeling mo, kalibrel ka na namin. Pinakagat ka lang sa paing. Sa pag-aakalang putok na siya, 6-chamber revolver, pinaikot ko lang yung 6. Pero ituloy natin yung gun bars. Ituloy natin yung gun bars. Uubusin ko lahat ng bala. Di ka naaabuti ng bukas na upo. Magmumukha kang si Clarin, 6 na butas sa noo. Peng! 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 Ano? Nakuha nyo bang magbilang? Oo, 6 na putok para bang rapidong tigang. Huwag mo akong subukan, Fluvet. Huwag mo akong subukan, Fluvet Floy. Matagal na akong proven boy. At alam nyo yan mga tol, nananatiling low-key lang pero sa battle may aktor. Kaya bahala na si Batman. Ngayong nagseryoso na ang dating Joker like me. Dahil kung nakay 6th threat na ang L ang nakay Poison Ivy. L? V? Ganyan mag-buzz mamahalin. Kaya tigil-tigilan nyo na yung kasasabi ng sardinas sa akin. Diba, reaksyon mo, yay! Siyempre, sardinas lang yung reference eh. Madali talaga mag-gets ng mga ampas lupa yun. Para sa akin, 1-1 na sila. Mas malakas si Poison ng round 1, mas malakas si 6th threat ng round 2. So 1-1. Sa 3rd round sila magkakatalo. So hindi pala lanseta, dapat espada. Tarantadong to. Lanseta o espada, basta nilamong ko. Underrated din talaga yung rebuttal game nito ni 6th threat. Napapansin ko sa battle na may mga magaganda siyang rebat lagi, isa or dalawa. Parang hindi ko masabing pre-med eh. Alam mo yun? Kumbaga may mga nare-rebat siyang rebuttal na maganda talaga na hindi mo masabing pre-med. At parang mas nakakadagdag ng puntos yun pag hindi halatang pre-med. Para sa akin lang as MC. Kasi lalo na ngayon, uso na talaga, kumbaga, being a well-rounded MC. So kailangan kaya mong mag-rebat, kaya mong mag-freestyle. Yung ibang MC, fini-fake na nila yung yung freestyle. Parang premeditated freestyle na rin siya. So pag may mga freestyle or rebuttal na alam mong on the spot, yun talaga yung malakas na points. Dahil nga, dumadami na yung nagpi-pre-med. Pag may gumawa ng on the spot at obvious na on the spot yun, parang napakalakas. Parang nagiging ganun na siya. Sa sobrang daming pre-med, nangingibabaw yung on the spot. Lyrical sa typical. Kaya pagkukumpara nyo dito sa akin, malaking fuck you. Yung pag-reference mo ng patok mo na social media, nagiging deja vu. Kaya kung walang matinong nag-react sa'yo dito, sabihin mong mahina ang TIU pagkat pulpul sa teknikalan, kaya double meaning na kagad pag sinabing mahina sa TIU. Kasi pang isa buhay ba yung Jonel, Dante Golapa, sarado. Tas tuwang-tuwa ka bay, mga barakong tumatatak abay, tao mismo nagpapakalat panay. Tandaan mo iba yung sumasabay sa trend. Sa trend ang sumasabay. Mga banat, Jejemon. Pangalan, Jejemon. Yung muka, pag may alak, may balak. Ano yan? Jejesong? Bibe? Kaya pala pandak bars. Ano ba height mo? 3 feet haser? Di ka top tier. Ano ba height mo? 3 feet haser? Di ka top tier. Di rin underrated. Doon ka sa midget rapper. Pagtapos ito, saka ka lang tatangkad. Diretso ka ng 6 feet under. But fuck them short jokes. Baliga, 1 left short. Di makakaabot ng finals. Total, sanay ka naman sa 1 step short. Ito ay dream match. Dream match mo lang. Ito trivia at kaalaman. Last year ko pa dapat ito kalaban eh. Kundi versikulo 6, ahon 9, kasi si pare nag-alangan. Tapos biglang hamon nung ahon, si Jeje palaban.
December 14, 15, yung ahon 9. Petsa mismo nagsasabing walang tracing nagparamdam. Ano yun? Sulat muna bago kumpirma? Talagang grabe na yung chance. Tarantado, matagal mo na akong tinatarget after pa ng battle mo kay Lance. Kaya pala nagmumukhang advance yung writing kasi yung writing mo advance. Mula nung labang ko kay Tax, panay paramdam. May balak pa lamang apak ng sapatos. Pas middle finger dito sa pusi, parang babaeng nagparaos. Now I just snap, tupok buong Marveles sa aking pag-alatanos. Kung ikaw nag-name drop, ako nag-drop name. Laglag pangalan mo pagkatapos. Kagaya nun, Mariveles, di ba? Marveles. Dun sa Thanos. Kaya na! Ano masasabi nyo sa ganong klase ng wordplay? Marami rin ako napapanood sa King of the Dot. Mga kakaiba rin mag-wordplay eh. Sa mga nag-wordplay, sino ang pinaka-trip nyo sa ngayong recent battle rap era? Gusto kong malaman anong panlasa nyo sa wordplay at ano ang mabentang wordplay para sa inyo. Comment down below. Sana nanonood pa kayo sa parte na to. Asa na? Ngayon asa na? Asa na yung yabang? Kinain lang pare. Sira ang imahe. Giba at sinain sa aming pinale. Ngayon sinagot to tawag mo ano? O diba wala rin sinabi? Pati si Apex sinulatan nito. Ganong kalala pagkaputa niya. Kakahanap mo ng big fish na bingwit mo, barakuda na. Wala kaming pakisayo. Maging relo. Di mo ba yon nakuha ha? But I'll give my last round dito sa 13 para pagtapos nun yung alauna na! Kaya wala na tumukod Zing. Maiging tinabla ko. Mula puno, sinibak, biyak, niligpit nilang paso. Sinilaban, naging abok na lang. Sabay silid sa sako. Sa kamay ng DDS, ikay malinis sinagba. Lakas ng third round ni Six Threat. Parang kagaya nung round 1 niya. Round 2 niya pa rin mas malakas. So tingnan natin ipapakita ni Poison 13. Ito na ang huling yugto. Ito na ang huling yugto. Salpukan ng dalawang tamog ng hari, kaya iyong ginalingan. Pareho tayong umani sa kanyang itinanim, ngunit bakit ngayon siya ang tinaniman? Ikaw dapat ipalit ulo. Puta, yun na lang ang choice. Dahil kahit anong luni-luni moves mo dyan, puta, kulang pa sa poise. Kasi ang banta walang silbi kapag hindi ginagawa. Pero ang lason nakamamatay kahit hindi sinasadya. Kaya sa lahat ng panig sa kanya't galit sa akin, sige po na. Ngayon yung masasaksihan, bakbakan na mala pelikula. Nakahandat, nakaamba, buong puwersa inipo na. Pagsapak, gewang-gewang tong manok nyo kahit hindi pula. Panay na lang. Hindi ko na masyadong gets yung gewang-gewang manok kahit hindi pula. Pero alam ko nung panahon na to, isa ata sa mga meme yun or kumalat sa Facebook yung manok na pula. Ang basuntok na babanggit, abay nakakaumay din. Oo, pirata, kalaban mo, pero yung hook ko kulay green. Tanggal ulo, parang hipon. Kapag ako na nadista, ganyan mambastos ng taga Davao, parang Ramon Bautista. Hoy, sak maestro. Si Ramon Bautista, di ba, na ban na siya sa Davao. Ano bang ginawa ni Ramon Bautista doon? Nabalita yun eh, kaso matagal na. Kaya medyo nalimutan ko na. Please comment down below. Hindi to eleksyon. Kung napredict mo yung pagiging pangulo ni Digong, pues ibahin mo to ngayon. Ini-endorso mo pa to. Kasi magkakampyon daw to subalit. Pagugulungin ko ngayon, total, minamarket siya ng adik. Parehas lang naman kayo. Pero para pagtakpan yung bisyo niya, kung sino-sino din nadawit. Pero matanong ko lang, magkakatira ba to kung hindi gumagamit?
Ang sabi ko, ganyan ang tirador. Magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Bak! Sa gantong high stakes na laban, konting umulit ka lang, magkakatira ba to kung gumagamit? Magkakatira ba to kung gumagamit? Magigets natin, uy, nagsastutter, nagchuchok, wow! Hindi ka sa yung mga saktong battle lang, kahit nagchuchok pa na, wala pa rin may pake. Tahimik lang sila, hinihintay lang nilang mabalik mo yung punchline mo eh. Pero sa ganito ka, alam mo yun, anticipated na laban, konting error mo or parang sa paningin nila magchuchok ka, yan agad yung reaction ng crowd. Kasi tirador daw siya ng Timog. Linyang lagi niyang diin. Kung yung lansetang binigay sa'yo, nagawa mong tupiin, pas yung lanseta ni Gregor may nagawa tong baliwin. Kasi lason man o lanseta, Juliet man o si Elsa, hindi mo maaatim ang krimen na nakuha kong gawin dahil ultimo kay Romeo at Lando ako pa rin ng salarin. At sa bigat ng bitbit ko, iiwan ng gitgit to. Di maapula ang init kahit anong pilit kakahirit mo. Lansetang binabad sa poison, saksak mo sa dibdib mo, hihinto ang pintig bro. Hindi ito bagong disenyo ng lanseta, ito'y lason sa isip nyo. Gwanda pa na itong 6, Poison 13 verse 6 threat, mag-iayos mo ang beses. Ang boto, advancing sa finals, boto ng Morado, 6-1, magigay para ay 6-3. Sobrang dikit lang siya, no? Kung iisipin mo, hindi siya ganun ka tambak. Feeling ko, yung 1 and 3 ni 6 threat, magkaparehas lang ng lakas. Yung placement lang ng punchline siguro. Yung bandang dulo ni 6 threat or second half. Dun sa third round niya, yung second half nun, papuntang ender, malakas. Kaya, alam mo yun, memorable. Unlike kay Poison, nagka-stutter ng konti yung third round. Tapos pinilit niyang habulin, kaso hindi na kinaya. Mabalik yung momentum sa kanya. Plus, tangina, nandun sa likod niya si Yang Wan eh. Hype man dun eh. Pag malapit ka dun, mahahawa ka sa kabubuan ng mga ganun tao eh. Anyways, ang gandang battle. Ang gandang laban. Napaka-solid. Di ko alam bakit ngayon ko lang na-review to. Salamat sa mga nagko-comment at nagsasuggest ng laban. Please keep on doing that kasi dyan din ako sa inyo nagkaka-idea kung anong dapat panuorin. Yeah! Kung umabot ka pa sa parte ng video na to, maraming salamat. Shoutout sa Baby Jack Apparel, Crown Manila, Floodway Hustlers, at sa lahat ng mga sumusuporta. At lagi niyong tatandaan, I love you all. Maliban kay Yang Wan.